Hi guys, ito si Dwi. Kawork ko ito siya. Mabait ito si Dwi. Siya ay isang Indonesian. Ang tawag ko sa kanya ay si Mr. Bean kasi hindi ko talaga siya maintindihan guys. Ewan ko kung ano din yung tawag niya sa akin kasi ako hindi rin niya ako maintindihan. Ngayon nagdiskusyon kami kasi nasira yung kanyang motor. Hindi ako marunong mag-explain kung ano yung sira at ano yung kailangan kong gawin. Starter, okay. I, 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 okay. Ding, ding. Kuya, okay. Kahit kakakain ko lang, nagutom talaga ako kaka-explain. Dati guys, nasira yung kanyang starter. Kaya pinalitan ko ng bago. Ikinabit ko yung starter, naging okay yung motor niya. So ginamit niya ng mga ilang buwan siguro. Napansin ko, nag-crank naman na siya ng kanyang motor. Tapos yung starter na kinabit ko nakalawit na. Hindi naman siya nagsasabi sa akin na may problema na pala. Kaya dinala ko sa bahay yung kanyang motor. Siguro, tinanggal niya yung kanyang starter. Kasi nag-i-slide kasi tuwing mag-i-start siya. Akala niya starter na naman yung sira. Tapos siguro, binalik niya. Pagbalik niya ng starter, naputol yung isang bolt. Ito yung gawin ko bago ko solusyonan yung problema. Mahirap hugutin yung bolt kasi nasa gitna talaga yung hati. Kaya no choice talaga ako, targetin ko talaga to ng welding. Medyo din naman ako nahirapan mag-target, no? Ito yung hirap ko explain kay Dway, yung targetin, yung bolt na naputol. Hindi ko alam paano i-construct sa English yung targetin. Pero ganun pa man ay nakuha ako na tong bolt na naputol, no? Ang gamit ko na welding rod nito ay stainless. Tapos pinatubo ko yung bolt. Ewan ko ano sa Tagalog yung pinatubo. Tsaka ko winilding yung bolt. Tapos ayan na, naiikot ko na siya. At ayan na, natanggal na ang animal. Nung nakabit ko ulit yung starter, gumana na siya. Pero nung dinala ko sa factory at isauli ko kay Dwe, ayaw na naman, nag-i-slide na naman kaya dinala ko ulit dito sa bahay. Napagdesisyonan ko na tanggalin ko yung Bendix drive kasi yun talaga yung problema. Yung parang may one-way bearing doon. Ewan ko ano insakto na tawag dyan, one-way bearing o Bendix drive. So size YM na katulad nito na brand na maliit na motor ay nasa likod ng pulley niyan ang Bendix drive. At ayun na siya, may cover pa siya, hindi katulad nung mga Yamaha dito na makikita mo na kaagad. So ito na siya ang problema, napakahirap niyang hugutin. Hindi ko alam paano talaga siya hugutin kasi napakasikip talaga niya dyan. Niligwat-ligwatan ko na yan ng mga flat screw pero ayaw pa din. Kung makuha sana yung animal na yan ay isang buo yung papalitan niya. Kaso nga lang kahit anong gagawin ko ay hindi ko talaga siya mahugot. Grabe talaga. Nag-umpisa na akong maiirita talaga. Kaya nagpapasyahan ko na tanggalin ko tong lock. Ipiyesa-piyesa ko na lang tong tanggalin. Pagkatapos ko matanggal yung lock, ayaw pa din. Kaya naghanap ako na kung ano-anong mga bagay dito sa aking mga palagayan ng tools na kinakalawang naman na to. Kailangan ko siyang matanggal talaga at masolusyonan yung problema kasi ano na naman sasabihin ko kay Dwe, hindi na nga ako marunong mag-explain. Baka tatambling at gugulong at iiyak na lang talaga ako kung paano ko sabihin sa kanya na dinala ko yung kanyang motor tapos hindi ko pa rin maayos, no? Pati itong vice grip na bigay ni Madam Ling na bagong-bago na gawin ko sana itong decoration lang ay gagamitin ko na lang. Hindi na mapakali yung isip ko kung ano yung gawin ko talaga dun, oy. Pagkatapos nung isang lock, meron pang threaded na lock dyan. Kaya kinuha ko tong malaking tools ko ay hindi rin naman pala kasya. Ginamitan ko ng adjustable ito kaso hindi rin kaya. Tapos yung vice grip ayaw rin. Pinaka last option ko talaga, kumuha ako ng martilyo tapos pinukpok ko ito ng flat screw. Ayun, natanggal yung animal. Siya na lang talaga ang kakain ng kanin pag ayaw pa niyang matanggal. Tapos ito na, ewan ko anong tawag nito, basta may gear na connected yan doon sa may starter. Hindi yan yung problema, ito yung problema. Kaya ayaw niya talagang matanggal. Uy, dikit na dikit sa shafting. Since ayaw niya matanggal, nakapag-decide ako na hihilain ko na lang tong spring isa-isa. Sana gumana kasi ito talaga yung problema, oy. Baka weak na yung spring kaya hindi niya matulak yung iwan ko paano i-explain tong mechanism ng starter, basta yun na yun. Hinila ko tong maliliit na spring, tatlo to sila, dapat magkasing haba sila paghila natin. Pagkatapos nating hilain, ibabalik na natin yung mga yan. Tapos sa pagbalik natin, ilagay natin yung dulo-dulo. Basta kung paano natin siya kinuha, ganun din natin siya ibalik. Yung ganitong mamamaraan guys, nagawa ko na to sa aking motor at sa ibang motor, effective naman. Hanggang ngayon yung motor ko hindi pa nag-slide ulit. Pwera na lang kung pingot-pingot na yung kanyang mga bilog-bilog dyan, hindi na talaga pwede yan. Pero dito kay Dwe ay okay pa naman siya. Sa pagbalik ko pala ng spring dito ay hindi pala ganun kadali. Mas nahirapan talaga ako. Ano ba to, oy? Puro na lang hirap nararamdaman ko sa motor na to, oy. Kaya pinagtatapon ko na yung mga tools ko sa sobrang inis ko talaga. Ang sarap tumbahin ng motor at ibalibag dun sa kanal. At silaban na lang to. Kaso naisip ko paano ko na naman i-explain kay Dwe yun. May isa sa 3 spring, wala pa talaga akong napasok. Mag-aalas 11 na ng gabi. Buti na lang may huminto ng motor nung una, di ko pa pinansin. Pagtingin ko may dalang pizza, ayun, medyo nabawas-bawasan yung aking pagka-bad mood sa motor ni Dwe, oy. Ano, practice muna. Wait mo natin.
Kaya dinaan ko sila sa kwento at ininom ko yung kanilang coke at kinain ko yung kanilang pizza. Shout out sa aking mga kapitbahay na papart dito, no. Pagkatapos kong kinain yung kanilang pizza, balik ako dito sa aking gawain, oy. Imbis na good mood na ako kasi nakakain ako ng pizza, tumalsik yung spring. Diyos ko, ang dilim sa paligid. Paano ko makikita yun? Namoblema na naman ako ulit kasi kung di ko makita yun, kailangan ko yung tanggalin talaga. Since hindi ko naman yun matanggal, ano na lang gagawin ko at paano ko yun i-explain na naman kay Dwi? Kaya imbis uuwi na to sila ay naghanapan kaming tatlo sa maliit na spring dito sa paligid. Diyos ko, parang tutubuan ako ng sungay ng motor na to. Nandidilim na yung paningin ko. Grabe talaga, kahit gaano ba namin lakihan tong aming mga mata. Inisa-isa namin ni Papart yung mga bato, wala talaga. Para kami naghahanap ng karayom sa gitna ng karagatan, oy. Sabi ko sa kanila ni Papart, sige na lang Part, uwi na lang kayo Part. Ako na lang magtuloy ng maghanap ng spring na yun, oy. Pag uwi nila, sinuyod ko talaga yung buong lugar at nahanap ko. Kaya chinat ko si Papart, oy. At hinabaan ko yung aking pasensya sa pagpasok ng mga spring at ginalingan ko na talaga. Bullshit na motor. Bago ako tubuan ng mahahabang sungay nito ay natapos na. Kaya ito na, sasauli ko na yung mga lock. Grabe talaga buti na lang di ako sumuko. Sa lahat ng motor na nahawakan ko, no, dito ako masyadong nahirapan. Na parang mauubusan talaga ako ng pasensya. Kunting bagay lang naman sana tong nasira. Hindi man sana ako nag-overhaul, pero yung pagod ba? Para akong nag-overhaul ng 10 makina. Kaya i-vlog ko talaga tong motor na to para remembrance ba. Nakita ko tong bula ni Duino, mga pingas na, pero hindi ko na lang to sasabihin. Kasi wala na talaga akong energy mag-explain. Kasi ang alam niya nasira starter, tapos bula yung ipapabili ko. Kaya bahala na lang si Dwayne nito, oy. Grabe, time check. 12. Nakatulog na si Miming. Ming, gising na. Ito si Miming kung napakaputi, natulog na lang kakaantay sa akin. Ayaw kasi niyang pumasok doon na hindi rin ako pumasok sa bahay. So fast forward, no, kinabukasan ginamit ko na siya, tinesting ko siya. Okay na siya, no? One click na lang siya, mag-start na siya kagad, hindi na nag-slide-slide. Sasauli ko na to kay Dwe, pero paobserbahan ko sa kanya kung babalik o hindi. Kung babalik man na mag-slide-slide, sabihin ko na sa kanya na bumili na lang ng bagong motor. Kasi tutubuan na talaga ako ng sungay kakaayos nito. Pero after ilang araw, chinat ko si Dwe at pinalo up ko, okay naman daw. Kaya effective yung ating hila-hila sa spring. So yun lang guys, thank you for watching.